Habang naglalakad ako papuntang school ng anak ko, may nakita akong matanda. Medyo kakilala lang. Dahil noon nakikita niya ako lagi naglalakad papuntang school. Nung ako ay nag-aaral pa. At tinanong niya ako kung saan na daw ako nag-work. Kung may trabaho na ba ako. Ang sagot ko naman ay wala po. Di po ako nag-apply ng work kasi nagnegosyo po ako. At ang sagot niya ay sayang ng pinag-aralan mo. Bakit ka nagnegosyo? Dapat nag-work ka na lang. Ganun ang sagot niya. Doon ko napatunayan na hindi lahat ng matatanda ay dapat tularan. Di masamang makinig, basta marunong ka lang magsiyasat ng mga pinapayo. Di naman masamang magtrabaho o mag-apply ng trabaho. Yun ay kung magaling ka makipagplastikan at higit sa lahat masaya ka sa ginagawa mo. Sa lagay ko naman ayaw ko talagang mag-work kasi hindi ko kayang makisama sa mga iba't ibang tao. Makipagplastikan, makipagsipsipan at iba pa. Yung gusto ko kasi ako yung boss. Yung tipong ako ang masusunod sa oras ko. Napakasayang mabuhay kapag gusto mo yung ginagawa mo. Malayang malaya ako makasama ang pamilya ko. Ano man oras na gustuhin namin. Maraming mga dayuhan pangarap magnegosyo sa ating bansa dahil lagi ang tingin nila sa atin ay worker lang at alipin. Ganyang kababa ang tingin nila sa atin. Kahit nga tayong mga Pilipino, ang mga magulang natin, bata pa lang tayo, lagi nilang payo, mag-aral kayo mabuti para paglaki nyo, magkaroon kayo ng trabaho na maayos. Hindi tayo makakarinig na mag-aral ka mabuti para paglaki mo, magkaroon ka ng negosyo na maayos. Dahil ang ating mga magulang hindi nangarap ng mataas para sa atin. Pangarap nila maging worker lang tayo habang buhay. Maging trabahante. Hindi naman lahat, pero karamihan. Kahit nga di nila gusto yung ginagawa nila o profesyon na gusto nila, napipilitan sila. Napakasayang mabuhay kapag gusto mo yung ginagawa mo. Kaya pansin ko kapag pumupunta ako ng hospital, may mga nurse na ang susungit sobra dahil nga hindi nila gusto yung ginagawa nila. Hindi nila mahal. Tanging sahod lang yung habol nila. Kaya maraming sumasablay ngayon, maraming teacher na nasasaktan yung mga estudyante nila dahil di nila gustong maging teacher. Kaya habang maaga pa, piliin mo yung buhay na gusto mo para hindi sumikip ang mundo mo. Huwag mo ipabaya sa kapalaran dahil ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo. Kaya ako, kung magtatrabaho ako, imi-make sure ko na masaya ako. Di ko papasukin yung trabaho na ayaw ko. Yung gusto ko, yung trabaho na araw-araw akong nakangiti. At nahanap ko na yun. Ang pagiging beekeeper. Napakasimple lang. Pero napakasaya ko. Di man ako mayaman at di rin ako mapera. Pero para sa akin, successful na ako. Hindi man sa pera, dahil wala ako noon. Pero meron naman akong asawa na napaka-supportive, mapagmahal, maalaga, at meron pa kaming anak na napakabait, napakakulit pala. Pero super lambing at nagpapasaya sa amin. Para sa akin, ganito yung meaning ng successful. Pero pera na lang pala yung kulang. Pero napaka-thankful kasi binigyan ako ng Diyos ng asawa at anak na mahal ako. At mahal na mahal ko din sila. Wala man akong pera pero feeling ko, ang yaman ko sa pagmamahal. Kahit doon man lang, bumawi ang Diyos. At dahil doon, na-appreciate ko yun. Napakasayang mabuhay kung marunong lang tayo mag-appreciate.